Okay, ako si Master Sergeant Ragasa, serial number 6799419. Na-assign sa 1st Scout Ranger Company under Lieutenant Dita Bali. SR Class 43-82. Walang katapat. Ilang years ka sa servisyo, Master, bago ka nag-retire? 26 years and 6 months. Sa loob na 26 years in the service, Master, sa lahat ng naging encounter mo noon, naging karanasan mo, naging gera mo sa kabundukan, ano yung hanggang ngayon na hindi mo pa makalimutan na encounter? Yun ang encounter namin dito sa lugar ng Cagayan, Bitag Grande, San Jose, Gataran, Cagayan. Anong year? 83. Okay. Bago tayo pumunta dyan, 1983, gaano kagulo ang area na yan? Grabe ang area ng Cagayan. Talagang ni-reception kami first night. Pagliwanag, in-entertain na kami sa Mapakpako, Alcala, Cagayan. So ano yan? Yung Cagayan na yan, talagang kasagsagan pa yan? Yes, oo, kasagsagan yan. Ang arto pa dyan, PCC, Colonel Aguinaldo pa. Aguinaldo. Oo. Maalala mo yung mga commander nung gumagalaw nung that time, Master, o hindi? Hindi ko ma-recall kasi siyempre mga corporal kami noon ang humahawak ng mga confid matters. Siyempre nasa dos na lang yan. Kami ng mga operating troops. Pero tandang-tanda ko, isa ako sa naghukay kay Commander si Baluka. Kami ni Lieutenant Miranda, naging Brigadier General ng Division Commander ng 7 Division, Class 83. Naging classmate ko rin sa Airborne. Back 50-85. Anong unit mo that time, Master? First is our company. SR Company. Bali second batch kami, hindi akong original. Ang mga original, mga class 27. Yan. So, ikwento mo daw, Master, paano yung encounter nyo nung umpisa talaga? Sa line of departure, dito na kami. Siyempre, hindi kami palabas na ng barracks. Doon na kami sa line of departure. Paglabas ng barracks, hindi na kami gumagamit sa Cagayan ng mga 6x kasi monitor nila ang tunog. Ang ginamit namin, Land Rover. Ano? Land Rover? Oh, Land Rover lang ginagamit namin noon para hindi halata. Civilian vehicle? Oh, civilian vehicle. So, pang-build din yun. Oh, tapos yung issue sa company natin, may Land Rover din tayo noon. Tapos wala pang Kennedy, yung isang jeep pa lang, parang Willys. Yun ano, para hindi naririnig. So, after Master, nung nag-build kayo noon? Yung pagdating ng line of departure, napakalapit lang ng target. A1 talaga, siyempre maraming monitoring talaga, gumagana ang mga intel natin doon. So, yung area na yan, patag dito, pag akyat namin, patag dito, may sa high ground. Yung pala, mas maraming tao sa high ground. Yung post lang pala nabangga namin na pumasok pa ang paa ni Corporal Bustarga, Caldero. Hindi, paano nyo pinasok? Ano mo daw? Talagang tactical movements. Pag landing sa line of departure, may guide kami ng mga may surrenderies. May guide kami na surrenderies. So, siya yung nag-guide? Oo, siya ang nag-guide sa amin. Ano yung kampo yung Hindi, temporary nilang, temporary kasi mobile sila, wala silang kampo. Kasi galugad na namin yung lugar na yun. Pero alam ng guide, anong sabi ng guide? Ang nagbibigay lang naman ng guide na may nakita silang target doon na mga suspicious looking na mga So, biniripay na namin. Talagang positive na sila na ngayon. Gabi yun, maliwanag ang buwan. So, na-encounter kami siguro 9 to 10, 9 or 10 ng gabi, maliwanag ang buwan, kaya kita mo. Hindi gaano kahuyan. Ngayon, napasok may kubo na may bubong, may kalabaw. Siguro hindi nahalata, akala siguro ng post kalabaw pa kami na umiingay-ingay doon. Tactical kami talaga, tactical kasi gabi may kubo, nakita na eh. Pag napasok ang paa ni Corporal Bustarga sa kaldero ng NPA, bumangon ngayon, may baril, binakbaka na. Pag putok ganyan, pumutok sa atras kami sa bangin. Hindi kami makaagat sa bangin, tatamaan kami ng galing sa taas, yung sa high ground. Ngayon, sumisigaw na ang wounded ng bumbiro hanggang alas 2 ng madaling araw. Wounded ng? Wounded, yung wounded ng kalaban. Anong sabi? Bumbiro, sigaw siya ng sigaw hanggang alas 2 ng madaling araw. Na-encuentro kami siguro in between 9 or 10 ng gabi. Ano yung posisyon? Anong posisyon ng area? Ito, paakyat, tapos may patag. Tapos, patag, may high ground. Nandoon pala marami. Sa high ground, ito patag, may post dito, may kubo. So doon napasok na pumasok yung paa ni Corporal Bustarga.
Pagbangon, kalaban, sabi niya. Kasi nakita na yung armas magbangon eh. Pinutok ka na, siyempre matik yung, yung lady scout. Dalawa na kami, magkaano kami, kasi hindi kami pwede magsunod, matik yan. O, maka-crossfire. Ikaw nun, ano ka? Guide ako. Guide. Oh. Dalawa kayo. Oh. Di nung putok, siguro mga parang naka-2 putok lang yata ako. Atras na kami dahil pumutok na sa taas. Nagpatihulog kami, yung cover lang, hindi kami makaangat. Tatamaan kami ng galing sa taas eh. Tinutukan namin yan hanggang madaling araw na nagsisigaw ng ng bumbero. So parang doon lang kayo sa may... Oh, doon lang, yung kanto na yan, doon kami naka-perimeter. Kasama ko yung si, taga Cagayan, kilala ni Sir, si De La Cruz na wounded sa liig. Nung time na yun? Oo, may tama sa liig yun. Nag-umpisa kayo ng... Mga 9:30 siguro. So, tuloy putukan? Oo, tuloy ang putukan. Ngayon, nung bumulyom-bulyom na kami, mas malakas yung gumanti sa amin, ganyan. Ngayon, alam ko yung wounded, ay kasama ko doon si Lieutenant Agdipa. Platoon leader namin pala si Lieutenant Agdipa. Jose Agdipa. Kasama ko rin yan nung naambos kami sa Gagawian. Ibang infantry yun ha. Dito lang tayo sa Bita Grande. Oh. Nung binakbakan kami, umatras. Sabi ni, ang team leader ko na yun, si Master Cantel. G, isyak mo. Inubos ko yung 12 kong M203. Doon kumalma ang putok nila. Kasi 3C ang M203 ko. Bala ko, naka-insert yung isa. 12 ang nasa 6-6, 3-3 yung bandoler ng carbine. I-improvise natin. Inubos ko yung 12 doon. Nung nayanig ang lupa, ang bundok, doon naglaylo yung putok nila. Pero gabi pa rin yun? Gabi pa rin. Madilim pa rin? Madilim. Hindi nga kami makasearch. Ay, alas 10 ng gabi hanggang alas 2 sumisigaw. Pumuputok pa rin eh. Paisa-isa. Hindi kami makalapit. Mga bandang alas 12, may wounded na ba kayo? Wala pa? Walang wounded sa atin. Si De La Cruz lang yung dapli sa leg. Pero umaga na namin nalaman yun na may sugat pala siya. On the spot, wala pa kaming alam na may wounded. Talagang focus lang? Focus lang doon. Kaya nga naghuhukay na kami doon ni Master Cantil. Palitan kami, walang tulugan eh. Tapos si Abat, gusto nang i-search. Sabi, wag muna at gabi. Madilim pa. Yung tayo maliwanag. Nung magliwanag, nakita namin yung Armalite sa carbine eh. Nandoon na. Gigil na, i-search. Paliwanag tayo, sabi naman ng platoon leader namin. Pag-search namin, nandoon katabi ang bala ng M203 ko, hindi pumutok dahil masyadong malapit. Diba? Ilang 40 meters ba yun bago pumutok? Ito siguro, saka yung kutsi sa kabila, yung patrol. Parang gano'n, hindi pumutok. Kaya nung pag-search namin ganyan, di isang team. Security ang isang team, kasi isang section lang kami. Pag-search ganyan na maglalapitan nung sa bangkay, katabi ng bangkay yung bala ng M203 ko, hindi para naman kami winalis, balik na naman doon, baka pumutok. Ayun, sabi ko, ay ganun pala, pero masaya, high moral ang tropa. Ang ginawa doon sa, binaril yun ni Lieutenant Agdipa yung bala ng M203. Talagang binaril? Binaril kasi hindi pumutok eh. Isa lang ang hindi pumutok, pero yung 11 ko na M203 putok. Ang pang 12 yun kasi nagtira ako ng isa sa tube ko. Paano yung kalaban nun, Master? Gaano sila karami? Siguro sa estimate ko noon, wala pang siguro more or less 20 sila. Kasi may estimate mo naman yung putok eh. Doon nagsurrender si Kadani. Sa kabila, doon sa Amulong yata nagsurrender kinumaga dahil tumatakbo daw siya magdamag. Sa takot niya doon na nagpa-planting rice daw yung M203, di niya alam kung saan siya susuot. Pero siya yung na-encounter doon, siguro kasama. Sir, sila magkakasama na yan. Ang hirap ng gabi, Master. Mahirap sa gabi talaga, ang movement sa gabi, pero sigurado ka. Yun naman siguro pabor. Sigurado, pabor sa atin yan. Talagang grabe, pati hiniga mo, halos hindi kami pag malapit ka na sa target, dahil katulad ng target na yun, na-shoot na yung kaldero sa kabumangon. Hindi naman namin in-expect na may tao talaga doon. Nung bumangon na nakislap yung baril, ay binira na ni Bustarga. Kasi talagang gapangan niya. Gapangan sir. Kasi malapit lang eh. Pag aho namin, may kalabaw dito na malikot. Nung ginapang na namin ganyan, may kubo. Sabi niya, may kubo. Sabi kay Master, may kubo. Okay, pass the word. Dahan-dahan kami ganyan. Hindi naman kami gumagapang. Talagang tactical kubo. Pagbangon ganyan, siguro, ito na lang tsaka yung paso. Pagbangon, kalaban, sabi ni Bustarga, pa! Isang putok lang muna sa kanya eh. Ako naka-isang putok rin. Parang seconds pa. Pagbangon ganyan, ayun na, nakadalawa pa yata siyang putok. Ako naka-isa na lang, parang 2 putok ko lang ay.
Tapos atras na. Bumumba na yung nasa taas. Tak, 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 tak. Sigaw na ni sigaw yun. Bumbero, bumbero, bumbero. Hanggang alas 2 yun. Ano ang nakuha niyo sa Isang carbine yun sa isang Armalite. doon? Isang carbine. Pero walang body count naman. Yun nga, yung body count, tinalga namin sa patuke. Anong tawag Ah, doon? yung pinakamalapit. Oo, yun ang nakuha lang namin, isang body count. Pero maraming dugo doon sa panggalingan niya. May kabady siya eh. Sinundan namin yung daan, may dugo. Naka-withdraw yung isa. Pero yung tinamaan talaga ng puro na nagsisigaw magdamag, hindi na nakaalis. Yung kinarga namin sa patuke, dala namin doon sa San Jose, sa baba. Barangay San Jose, ng Gataran, Cagayan, Santa Margarita pala. Talaga kayo pang nagbuhat nun? Nagbukas ng... Nagbuhat. hindi, kinarga na sa Kalabaw. Sa yung karusa. Nga parang tumawag na. Oo. Binaba namin ang bangkay. Pagdating sa may kalsada, nag-provide na yung may mga tao na doon ng karusa. Doon na namin nilagay yung karusa. Dinala sa barangay. After ano yung instruction sa inyo? After ng encounter, balik kami sa base dito sa Alcala, Cagayan. Kaya doon nag-surrender siya. No? Kinabukasan, doon na nag-surrender si Kadani. Malaking tao. Yun ang lagi ko nang kasama nung nag-surrender siya. Gustong-gustong katabi yun. Tapos siya ang nag-guide sa amin kung saan ibinaon si Commander Sibaluka. Pero ibang encounter naman yun. Iba na yun. May ibang encounter naman yun. Si Baluka. Oh, nauna yung nauna yung sa amin eh. Pero alam niya kung saan niya nilibing si Sibaluka. Kayo ang naghukay. Oh, kami naghukay noon. Isang team sa first company, isang team sa second company. Combine yan. Ang platoon leader namin, section leader namin si Lieutenant Miranda. Lieutenant pa lang yung class 83. Siya nag-division commander ng ano. Naging CO rin namin yung sa first company. So yun yung isa sa hindi mo makalimutan. Oo, hindi ko makalimutan yun kasi kaya nga nung wala akong nakita ko ang picture ni General Palafox. Yung awarded kami. Ayan, kaya nga hawak ko kanina. Ito na lang siguro ang alaala ko. Hindi ko makita yung mga papel doon eh. Sa isang folder. Pero ang tagal na naman sila. Alaala pa 19. Anong taon? 83 yung or 84 nga eh. Hindi ako maano kung 83 or 84. Parang ganun. Pero grabe yung kalaban, mga kalaban ng time. Maraming kalakasan nila nung panahon kasi ang batalyon nga doon yung 17 IB. Batalyon yun. Hinaharas yun. Si Colonel Agdipa ang batalyong commander noon na class 16. Colonel Agdipa. Tapos pumalit si Abu Bakar Loong, yung Libyan train. Pag hinaras sila ng 60, gagantihan ni Abu Bakar Loong 50 caliber. Yan, laking tao yun ni Abu Bakar Loong eh. Yan ang batalyong commander ng 17 IB. Nung naupkom na kami doon sa kanila, under ng Arto, ni Colonel Aguinaldo, Arto pa lang yun. Kasi PC eh. So proceed tayo doon sa ano, Master. Isang ano mo, kung meron ba. Isa pang encounter mo. Marami na kasing lumabas na napapanood ko. Marami na silang naikwento doon eh. Oh, ambos meron. Ay, ambos. O, Paano ka na? ito naman yung port company galing Samar. Oo. Nag-replace sila dito o nagdagdag yata kami kasi masyadong malawak ang area. Pagod na kami noon. Basta ang uniforme mo, maglalaba ka, hindi pa natutuyo, na naman. Suot mo na naman. Kaya busy kami nung panahon at masipag rin yung Arto. Nung dumating ang port company, ang instruction sa akin ni Captain Ditabale, samahan mo kasi hindi pa nila kabisado ang area. Akong first company na nag-iisa naging guide sa kanila. So, briniping ko sila, pati first sergeant nila. Huwag tayo magbiro dito kasi itong gagawyan na ito, malawak na ilog yan. Na minsan natutuyo, kaunti ang tubig. Siguro nung nakaraang taon, doon nung inambus yung pulis, sinunog pati sa sakyan, nakita ko. Yung gagawyan na yon. Kasasabi ko lang sa ICOM, sabi ko, first, nauna sila. Nasa B-150 kasi may hinostage. Sabi ko, mag-ingat tayo dyan. Huwag nang papasok ang sasakyan, by foot na lang. Ay, hindi naman pumayag. Kasama ko rin doon si Captain Agdipa uli.
Kayo na naman. Oo, sabi ko, tinapi ko yung sa taas. Sabi ko, ingat tayo dahil killing zone ito. Matagal na ako dito, ingat tayo. Wala pang 3-5 minuto. Nakadungaw pa ako sa B150 eh. Kasi patalo na nga ako eh. Kasi gusto ko na maglakad. Ayoko nakasakay eh. Pagputok, hulog yung nasa tapat ko. Ercilla, lit Ercilla. Oh. Araw yun ha? Araw. Reinforce nga kami dahil may hinaharas dito, may hinostage dito. Yung gayon kasi may laging company pa noon. Siyempre, buhay sila doon. Yun na. Putok, volume fire. Volume fire. O natulala yung port company, hindi sila maniwala na aambusin ka ng araw na gano'n-gano'n. Wala pang 5 minuto nung sinabi ko. Ang nahulog pa, si Lit Ercilla katapat ko. Si Mansira, baka inabot mo si Master Mansira. Nasa likod ko yan. Buhay yan. Kasi nung ayaw na kami tigilan, hindi kami nakaposisyon. Ang ganda ng posisyon nila. Open terrain kami. Talagang putok na. Oo, ngayon nakakover ako sa gulong ng sabi ko, sir, ilabas yung yung 90RR. Susubukan ko. Ay, hindi tayo tinitigilan. Sabi niya, hindi ka ba delikado dyan? Hindi, kaya ko ito, sir. Sabi ko kay Mansira, clear, di back blast area. Pinutok ko yung 90RR. Hindi pumutok yung isa. Isa pa. Eh, medyo mabigat. Naiputok ko yung isa. Kumalma yung putok nila. Pero hulog na yung katabi ko. Busak na yung ulo. Eh. Kita ko yung dugo na buo na yung buhok eh. Oh, hindi pa talaga. Katabi ko yun ha. Ito, si Mansira nasa likod ko. Port company sila. Ako lang ang press company doon. Taga si Lieutenant Agdipa. Eh, binarili ni, hindi rin pumutok yung 90RR eh. Na isang bala. Naunang putok ko. Binarili ni Lieutenant Agdipa uli yun. Para na ma-dispose. Oo, para pumutok. Sino ba magre-recover noon? Yun lang ang tungkol sa ambush na... Paano kayo nag-survive doon, Master? Nung, ano yung action niyo? Kasi ang hirap ng ambush eh. Oh, hirap talaga. Kasi hindi tayo sanay na ganun eh. Hindi tayo sanay na ganyan. Lagi tayong movements nating gabi. Araw yun. Kasi may hinostage dito sa parting Tanlagan eh. Tanlagan, isang barangay yan sa loob. Oh. May kinuha sila ayon sa report. So, kailangan mag-reinforce ng ng port company. Ang port company galing ng Visayas, mga karamihan doon waray. Nagbibiroan pa kami. Sabi nga nila, yun nga ang hinahanap natin eh. Sabi ko, ingat tayo dito dahil medyo tuso dito ang kalaban. Tapos ang area sa kanila, natural, bago kayo. Kaya ako pinasama dito dahil medyo kabisado ko ang area. Kaya ngayon, ingat tayo. Wala pang 5 minuto na sabi ko, ingat. Gusto ko nang maglakad. Ayun na, pumutok na. Hulog ka agad yung katabi ko. Nakita ko yung buhok, buo na eh. Nandun ang dugo. Kaya hindi makalimutan ni Master Mansira na naligo siya ng buhangin sa likod ko nung pinutok ko yung 90RR eh. Kasi hindi rin kayo makabasa-basa rin itong fire lang din. And alanganin yung area nga, nasa gitna kami ng ilog eh. Sa ilog kayo binira? Oo, ilog. Open na, kaunti lang ang tubig. Pero malawak. By bounce nga kami dyan pag tumatawid nung pure solid press company pa kami noon eh. Parang kayong target paper. Parang target paper. Kaya naisahan talaga kami doon. Si Captain Dita Bali nga nasa chopper eh. Nakaagapay sa amin dahil alam niya rin na positive ito. Sila ni Colonel Aguinaldo magkasama sa chopper. Pero madaanan na sa sakyan. May daan. Laging trail. Ilog-ilog na siya. Ilog na tuyo. May tubig, may tuyo. Yan. Kasi malapad yun na ilog. Pag-apak nyo talaga sa ilog. Nung malapit na namin matawid ang ilog, kumbaga medyo paahon na. Pero may ilog pa dito na kasi tuyo, tubig, tuyo, may konting tubig. Nung papatawid na kami doon sa last na tubig, doon na kami pinutukan, yung malapit na, kumbaga. Wala pang 5 minuto nang sinabi ko yun. Naglaga pa. Mga ilang minutes din yung volume fire ng kalaban? Siguro, wala pang mga 5 minutes siguro. Ganun lang. Ganun. Sandali lang kasi hulog ka agad eh. Pero may isa na. May isa na. Unang putok nga, hulog yung yung katabi ko. Kung hindi Arcilla yun, Ercilla. Kasi naligo pa yun nung paalis kami. Puyat kami kung saan-saan kami nagre-reinforce eh. Sabi ko, huwag ka nang maligo. Ang sabi niya sa akin, maganda ito at mabango. Naka-black suit pa siya. Parang namamaalam na. Pinalo ko ngayon sa likod eh. Huwag kang ganyan, buddy. Para mabango, sabi niya. Kasi ilang araw na kami walang tulog, walang ligo. Parang ganun.
3 araw na yata walang liguan yun eh. Palipat-lipat kami, lalo, Cagayan, yun. Gataran, Naambos kayo sa barangay Gagawyan. Gagawyan yun. O, sityo Gagawyan. municipality of O, Gataran. Gitaran. O, Gataran, Cagayan. Ano talaga yung Gataran noon, Master? Ay, grabe ang laman yan noon, panahon. Kaya nga yung mga 17 IB dyan, pinaglalaruan, maraming casualty sa kanila noong panahon. Nagulat nga sila bakit yung personnel natin daw itong nakalaban nila ayon sa mga lumalabas na balita. Bakit hindi daw nagwi-withdraw? Iba nung nalaman nila na nandito na ang Ranger pala ito, medyo naglalaylo sila pag alam nila na nandoon sa operating area yung mga tropa natin. Hanggang sa nakilala na tayo ng gusto. Kasi unang gabi, na-reception kami doon eh. Anong ibig sabihin ng reception? Nag-jump off kami, dinap kami nung gabi, di namin alam ang area. Pagliwanag, ni-reception na kami, 60 caliber. Ng kalaban? Oh, pagliwanag, nagbigay galang pa ako, nagpaturo pa ako sa Ilocano, sa nasalubong namin na babae. Si Joy, tandang-tanda ko yun, si Joy. Si Talinggis, na class 27 yata, or 28 yun, wounded ka agad yun. Buti tumama sa lata ng biskwit. Kaya nung may chopper na, nagtitinginan kami, may casualty tayo. May chopper eh. Nako, sabi ko. Parang nagbibigay, nasa lubong nyo. Oh, nasalubong namin kasi magliliwanag, palayan ito eh. Paakyat kami may nyugan. Pagtawid namin ng palayan ng paakyat, binakbakan na kami nung nagliliwanag. Kaya agawin kami, yung isang team namin, Corporal Buwan ang team leader ko noon. Sa isang mangga, isang team kami plus isang kalabaw. Ang iniiwasan namin yung bala tapos yung apak ng kalabaw dahil nakatali. Pag ganyan-ganyan yung kalabaw, yung balat ng mangga tumatalsik na sa katawan mo, binabakbakan kami, one team kami doon eh, sa isang puno. Yun ang reception doon sa barangay Mapakpako, alam yan ni Sir Alcala, Cagayan. Lapit lang sa kalsada. Lapit lang yan. So parang ano rin talaga? Unang gabi, pagliwanag yan, reception na kami. Para kayong mga kalabaw na para kaming ano doon kasi, sanay sila kasi doon na yung encounter nila sa 17 IB, kung ano, mayroon pa doon composite. Pero ang birada nila, Master, malalayo sila nag-engage. Malayo engage, malayo siguro mga 3 to 500 meters, ganun. Hindi mo rin maasot-asot yan. Oo, hindi. Magandang posisyon nila. Siyempre, kanila ang area. Kaya nung surrender na sila, nagkabiroan pa kami yung nagbigay galang. Ako si Kajoy pala yun. Ano bang alias mo nung nagpapalista na? Ako si Kajoy, walang yakan. Nag-greet pa ako sa iyo ng ano kasi kaganda mo. Sabi ko, nag-greet pa ako sa iyo, nagpaturo pa kung ano magandang umaga sa Ilocano. Marami pang ano doon mga encounters, pero yun lang hindi ko makalimutan yung sa Bita Grande talaga. Kasi na-shoot ang panic booster guy. So, Master, last na lang, Master. Message na lang sa ating mga kabataan na gustong maglingkod sa bayan, yung mga kabataan ngayon. Para sa mga kabataan ngayon, yung mga nag-aaral pa, ipagpatuloy nyo, medyo minimize yung paggagamit ng gadget kasi ang laki ng epekto niyan. At dapat yung takbong ng panahon ngayon, so kailangan ng armed forces ng pagkakaisa at dapat pumasok tayo doon kung may pagkakataon at kung hilig nyo sa military, mas maganda 3 major command yan. So, mamimili na lang kayo doon. Kasi tulungan natin ang ating bansa, ang ating bayan. Kasi wala namang ibang tutulong sa atin eh. Kundi tayo na lang talaga ng mga Pilipino.